Naku po, mukhang makakalungkat at mukhang umaangat yung pangalan na Mark Villar, Bakit ho? Dahil doon sa ano, sa gumuhong ano tawag dun, yung gumuho na tulay. Naku, mukhang nakakalungkat. Sabi ni Luke Espiritu, alam natin si Mark Villar tahimik lang, pero mukhang pagpapaliwanagin ho, ano? Oh, nagkwenta si Luke Espiritu, espiritu ko ng espiritu. Nung dating ano, nung 2022, tawag dito, masamang espiritu. Hindi, oh yan. Isa din po yan sa kumbaga, basta lahat ng kandidato inaaral namin, mga bossing. Pero sa kakamping po, ang nakikita namin si Heidi, no? Si si Heidi po, mga kababayan. Ayan, asan ba yung si Madam Heidi? Nawala na, oh. Nawala, ang bilis naman. Heidi Mendoza, oh yan, ito, yan. Okay. So dito naman po, mukhang makakalungkat na naman yung pangalang ano, Mark Villar. Basta si Mark, tahimik lang. Ibang Mark yung nandito sa harap nyo. Maingay 'to, eh, 'no? Sabi ni Ka Inaro, Mark Villar bahagi ng dynasty. Conflict of interest sa negosyo nila. Ayaw ni Robin Padilla 'yun, 'no? Yung gustong ipasa na bill ni Robin Padilla, eh, anti-dynasty. Pero nung narinig, Duterte, Duterte, Duterte daw sa Senado, ayun, gusto tumalon, eh, 'di ba? Gusto tumalon sa tuwa, eh, pero anti-dynasty daw po siya. Sabi ni Joel Iraola, kakamping ito ka Ramos, tignan ko lang kung live, shoutout from Bicol. Ayan, okey. Sabi ni Joel Iraola, kakamping 'to. Oh, Ram kay Mark, kay Ramos, tingnan ko lang kung live, shoutout from Bicol. Oh, shoutout sa'yo. Sabi ko dito, napansin na naman si Villar, 'no? Ay may kapatid 'to, tumatakbo diyan sa Senado, mga bossing, Camille Villar po. Si Mima Alicia, nando'n siya, lumalabas, 'no, lumalabas yung mga politiko. Meron sila Benhur Abalos, pro China, pro Philippines po. Sagot si Abalos, siyempre, pro Philippines siyempre, 'no? Si Camille Villar na, parang hindi yata sumagot. Tuloy-tuloy lang, "Ma'am, pro China po o pro Philippines?" Hindi sumagot, parang thank you lang yata yung sinasabi. Yun po yung kapatid ni Mark Villar na tumatakbo po sa Senado ngayon, 'no? Na ang nanay po, si Cynthia Villar, tatay si Manny Villar ho. Yan, sila ho yung Camellia. Camellia po, 'no? O game. Sabi dito, nagtapon tayo ng lagpas 600 milyon, sabi ni Espiritu. Nung panahon nito, ng dating Pangulong Duterte. At kinailangan pang maglabas ng gobyerno ng dagdag na 200 milyon dahil sa palpak na unang disenyo. No, yung design daw po nung panahon ng dating Pangulong Duterte. At mga bossing, di ba yan yung laging slogan ni Mark Villar? Build, build, build. Si Mark tahimik lang. Sige, banat lang. Banat lang siya. Mga paggawa ng mga kalsada, hindi natin alam kung saan yung mga papuntang yung mga kalsadang ipinapagawa nila. Di ho ba? Paggawa ng mga establishmento, mga tulay. Hindi naman po papunta doon sa mga kamelya yun. Ano po? Siguro talagang kinakailangan lang po nung bayan natin yung mga tulay. Kaya lang po, kung gano'n mga bossing, parang puro substandard ho. Biruin mo 600 milyon na yung ginastos. Ano po? Ngayon, ang sinisisi nung mga DDS, panahon daw po ni Pangulong Bongbong Marcos 'yan. Wala, eh. Dahil po yung, nakikita nilang mga na signage, 2024 daw po natapos, mga kababayan. Hindi po nila alam, kumbaga yung signage na nakikita na yun nila, yun po yung pagre-reconstruction, 'no? Para maagapan po yung pagbuwag dahil nga po hindi uubra yung una nilang ginawa, 'no? Yung unang disenyo.
O sabi niya dito, 200 million dahil sa palpak na unang disenyo at ultimo bumagsak 4 na buwan matapos itong buksan. Alam natin, biru-biruan na tahimik lang itong si Mark, Villar, pero panahon ng magsalita naman siya, oo nga, 'no? At magpaliwanag sa nangyari sa ilalim ng kanyang DPWH. Isa din po 'yan mga kababayan sa naiisip ko, 'no? Sila po yung mga nangunguna diyan, eh. Sila po yung mga build, 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 119 na struktura. Oh, 12 pa lang yung natapos nung panahon na yun. Sila dapat ang mga matanong dito, bakit ganyan? Sino yung mga gumawa niyan? Anong nangyari? Bakit mali-mali ang disenyo? Minadali lang ba yan para makapagpasikat sa taong bayan na, "O eto napakadami naming proyekto." Wala ng pag-iisip na baka mamaya bumigay, baka mamaya substandard itong mga ginagawa. Sabi ni J. Timblique, "I think implementation ang issue diyan." Opinyon ko lang. Eh, mga bossing, chief amo, sir, malamang po sa alamang mapasagot itong si Mark Villar, 'no? Yung pagiging tahimik niya, baka umingay ho ulit, mga bossing. Kasi sila-sila ho yan. Sabi ni Ka Inaro, wala ring nagawa si Villar sa korupsyon status ng DPWH. Hanggang ngayon, di nawawala sa top 5 most corrupt government agency. Gininto ang bike lane bridge, sabi ni Shiro Saki. Dami pong problema ng ating bayan, mga boss. Ano po? Kaya ho, no? Etong darating na eleksyon, mga kababayan, bumoto tayo nung talagang pinag-aralan natin. Bumoto tayo nung talaga o kilatisin natin talaga yung mga senador, yung mga tao na ipinepresenta ang kanilang sarili para iboto natin sila. Kesyo ganito yung gagawin nila, kesyo ganyan yung gagawin nila. Pero pagdating ho ng panahon ng sila ay nanalo na, wala na, hindi na natin mahagilap. Mga boss chief amo, sir. Di ba? Sabi ni Ann Yuri, build, 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 sabi, pero ang nangyari, still, still, still. Ay, nako. Mga boss chief amo, sir, yun lang ang panawagan ko sa inyo, no? Kilatisin nating maigi yung mga iboboto natin, no? Pag-aralan nating maigi yung mga iboboto natin sa darating na halalan. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.